ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, natatakot na ho yata na pag nag-attend naman ho sila dito, baka i-cite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganon dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po, yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam niyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control. Yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo at napakarami pang mga lugar, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila meron bang nangyari. Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng 1-year anniversary na kung saan po una itong nailabas. No? Habang hindi pa po ito nare-resolve, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo. Kada hakbang may bumabatikos, alam ko po yan. Pero siguro po para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon. Ang issue na ito, mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito papunta, kailangan po talaga mahuli na para maka-move on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangang gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-action na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin. Thank you, Senator Bam. After Senator Soto will be Senator Rizal Tiveros. Go ahead po, Senator Soto. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions. But after hearing the NBI report and then looking at or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the 5 who individually submitted their affidavit, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's the word used by NBI? Based on the NBI report, concocted merong gumawa, at parang for media purposes. Tapos, nakabanggit ako ron, nasingit ako, somewhere along this makapal na affidavit na to.
And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit doon, lalo na yung 5, hindi ako binanggit. Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano? Pero pagdating nung ano ba to, pseudo hearing, ano? Ay pilit tinatanong ng dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Thank you, Senator Soto, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, 3 maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo, parte po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag-lie detector test po yung 18 ex-bodyguards? Meron pong nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi mo na subject sa lie detector test kasi po, yung lumalabas on a general sense, tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree. Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Baligod? Mr. Chair, ganito po, in-approach nila yung isa what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Balikod mismo, mula pa po nung November. So ang naging offshoot po, ang takeaway po, naging offshoot niyan, kaya po na si Buduan, yung kay Gutesa po, doon po nagsimula. Salamat, Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Baligod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa? Meron pa baka nalaman na ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo? Tama po yun. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kumausap para doon sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po ang aming pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas doon sa social media na aming ang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, na-record pa nga na para nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming Cybercrime Division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Balikod para kumbinsihin. Unofficially, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong konting violation yan. Pero maririnig mismo doon yung boses ni Attorney Balikod na kinukumbinsi na ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam nananahimik na ako yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi doon sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to, yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila.
Pero itong individual na 18 na to, pag pinofile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po. So, yun na po, kasama na po yan sa bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro, kung mamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they're very protective of their career. Baka sakali po, sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po itong mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan. Mr. Chair, pwede makasingit, ma'am? Actually, yun lang Okay. yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair at kay Director. And kapag po fully constituted na po yung ating komite at magpatuloy na yung mga hearings, I would be very interested kung mabigyan daan po ng chair yung executive session na iminungkahi ni Director Matibag para nga po makausap yung ibang mga taong iyon na pwedeng magbigay ng buong katotohanan. And napaka-interesante pong makausap din si Mr. Buduan. So sana po ay ma-find within themselves nung 18 ex-bodyguards na tawag nito, bigyan ng respeto ang ipadadalang imbitasyon ng komite sa kanila sa susunod po na pagdinig ng fully constituted committee. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Mr. Chair, Noted. salamat. Go ahead, Senator Rafi. Okay, kasi kanina nababanggit ni Atty. Matibag paulit-ulit na si Buduyan, ano bang Buduan saka Baligod. So sila yung nag-recruit dito sa 18 and meron pang sinasabi nga nagbayaran, nagtawaran, etc. Wala bang pwedeng maikaso dito sa dalawang personalidad na nabanggit na sila yung nagre-recruit sa mga taong para magsinungaling at babayaran itong mga taong to? Kapag itong mga tao to, itong 18 kada-kador, eventually may mga magkakaso sa kanila. Kung sino man yun, hindi natin alam dahil nga sa pagsisinungaling, lalo na nung last hearing, yung last press conference, excuse me. Kawawa naman yung 18 kargador. So itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila? Mr. Chair, katunayan may mga kaso na pong na-file sa kanila. Ah. Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, meron pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po yung sa cyber libel naman dahil inilabas nga po ito sa SOCMED. At kasama po sa kinakasuhan si Atty. Baligod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat amin pong mabuo finally yung kabuuan ng istorya nito na kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Agasa na binigay. Kaya po bubuin po namin yun at pag natapos po, we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC20 na po ng Department of Justice, magkakaso naman po tayo dyan. Thank you, Mr. Chair. Thank you. For the record, si Attorney Baligod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw lang bumaba dahil baka ma-cite daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. 3 beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo alas 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. Patuloy po kanila pagbibigay ng press con. Nililin lang din po nila ang sambayanan, oo, pero mamaya-maya sinasabi hindi na lamang po. So sa ngayon po, ayaw po talaga nilang umattend mga kasama na dito po sa ating ipinatawag po na meeting. Well, it makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release, isa pong optics
para sabihin po na dumalo sila rito. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba po rito sa ating tanggapan, and yet ang gusto lamang po nila ay mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant document. At the appropriate time, we shall determine further measures to ensure accountability. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority bloc para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng ikang lindol. At the same time, since ayaw naman po bumaba nung 18 bodyguards kasama si Attorney Baligod, Mga duwag. so we hereby, yes, go ahead. Just very quickly, Vice Mr. President, at iimbitahin po natin ulit itong 18 na ito sa susunod na pagpupulong at sa darating na mga araw at the proper time, kung if they continue to refuse, we can at the right time compel them to attend, subpoena them, and if they refuse, we can have them cited in contempt and maybe arrested when the Blue Ribbon Committee has been fully constituted. For the record, Mr. President. Definitely, Vice Chair. Kasi nga, nagpupunta sila sa ating opisina para na ma-insulto. Pupunta po sa tanggapan ng isa sa kasama natin at doon po magpe-press conference. Ayaw pong umattend ng meeting. Ang pinapakita pong optics nila. Pupunta po sila dito, matapang silang pumunta, pero ayaw po nilang bumaba dito sa meeting na ito. So, ganun pa man, before we suspend this meeting, I would like to personally thank ang buong pong majority bloc sa staff po ng Blue Ribbon Committee, sa Yun, USAA, legit. sa PRIB, at sa lahat po ng Senate staff na faithfully fulfilling their duties and for showing up today despite the fact na meron pong threats sa kanila na ididemanda, sisibakin po ng minority bloc. Sabi ko naman po, base po sa ating pong acting Senate President, siya po ang bahala. You are protected dahil may bago na po tayong, meron po tayong acting Senate President. So with this meeting is now suspended until further notice. Yun, salamat Senator Erwin Tulfo. So ayan mga absat, no, sinuspend na po. Live ito mga absat, ha. Okay, magsa-subtopic lang tayo, yun yung iwan natin topic. Tapos magre-relive tayo regarding doon sa live stream press con na mga 18 Marites. Mamaya pakinggan natin ano sinabi nila. Pero for the meantime, last subtopic tayo absat. So countdown muna tayo. Here we go.